Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Tutal ay magkasama na naman tayo ngayon. Bakit hindi na lang tayo dumaan saglit sa bahay ni na Annie at ni Clark? Sigurado akong namimiss ka na ni Annie. Napalingon naman si Liana kay Christian. Nakatuon sa kalsada ang mga mata ng huli. Pero alam niyang nahahagip siya nito sa gilid ng mga mata nito. Nakangiti rin ito noon. Pati ang mga mata nito ay nakangiti rin. Nagbawi siya ng tingin at itinutok sa labas ng bintana ang mga mata niya. Kumakabog ang dibdib niya. Tumitibok ng malakas ang puso niya. Pakiwari niya ay nawala ng tunog ang lahat sa paligid niya. At ang tanging maririnig na lang ay ang pagpintig ng kanyang puso. Disimuladong kumuyom ang mga kamay niya sa tela ng suot niyang pantalon. Pamilyar siya sa tibok na iyon ng puso niya. Nahuhulog na naman siya kay Christian. Isang paa pa nga lang ang naiaahon niya mula sa kumunoy. Ay muli na namang dumulas ang paa niya pabalik. Bakit ayaw siyang paahunin ni Christian? Bakit akala niya ay makakaalis na siya? Ay muli siyang nahuhulog pabalik dito. Baka hinahanap na ako sa bahay. Aniya rito. Hindi nag-abalang tapunan pa ito ng tingin. Nakatutok sa mga bisitang nadaraanan nila ang mga mata niya. Pinanood niya ang mga gusaling nagtatayugan at maging ang mga taong naglalakad sa sidewalk. Then, tatawagan ko ang iyong ama. Buo at walang bahid ng pagkatinag nitong deklara sa kanya. Sa sinabing iyon ni Christian ay marahas siyang napalingon dito. Bakit mo tatawagan ang papa ko? Nandidilat ang mga mata niya rito. Because I have a phone and I know his number. Sagot naman ito sa kanya. Para bang normal na bagay lang dito ang gawin iyon. Napaawang naman ang mga labi niya. Hindi kayo okay ng ama ko. Bakit naman? Bakit dahil hindi kami okay? Hindi ko na siya pwedeng tawagan? Hindi bahag ang buntot ko, Liana. At hindi ko hahayaan na manatili ang ganitong sitwasyon. Babaguhin ko ang sitwasyon natin ngayon. At ang sitwasyon ko sa pamilya mo. I won't let your family hate me forever. I won't let your father hate me forever. Besides, he will have no one, the other son-in-law but me. Ako lang. May painalidad at maigting na determinasyong timbre naman ang boses ni Christian. No other son-in-law but him? Ulit naman ang utak niya sa sinabi nito. May plano talaga itong bakuran siya. Imposibleng may makaungos o may makapuslit dito. Para itong matayog na pader na hindi mag-iba. Kahit nadaanan pa ng 7 bagyo. Sino naman ang maglalakas loob na kalabanin ito? Gayong galing ito sa angka ng mga Anderson. At kalat na kalat pa man din sa social media kung gaano ito kabaliw sa kanya. Kinuha ni Christian ang cellphone nito na nasa tabi lang ng gear shift nito. Inabot naman ito iyon sa kanya. Nagulat pa siya at hindi niya agad tinanggap iyon. Bakit mo ibinibigay sa akin ang cellphone mo? Nagtataka niyang tanong dito. Please, find the number of your father from my contacts. Pakipindo tapos ako ang kakausap sa kanya. Hindi niya magawang itikom kanina pa ang nakaawang niyang bibig. Seryoso ka ba talaga? Hindi ka ba talaga nagbibiro? Tumango naman ito. Napilitan siyang tanggapin ang phone nito. Napapahugot na lamang siya ng hangin. Ano ang pin ng phone mo? You can use your fingerprints. Kaswal naman itong sabi sa kanya. Ha? Naguguluhan naman niyang tanong dito. Fingerprint niya? Bakit? Hindi naman niya cellphone yun. I added your fingerprints on my lock screen settings.
Usal nito na tila nahulaan kung ano ang iniisip niya. Pero paano? Kulang ang sabihing nawindang siya. Wala na bang gagawin si Christian kundi ang kulatin siya? After we made love at Gaston Hotel, nakatulog ka na nun. I register your fingerprint. At iniisip ko noon na baka magamit mo yun. Tama naman pala ako. Sige na, i-unlock mo na ang phone ko. Wala sa loob na napasapo siya sa sentido niya. Hindi nga ito nagsisinungaling. Nakarehistro nga talaga ang fingerprint niya. Kung akala niya ay tapos na siyang gulatin ni Christian, nagkakamali siya. Meron pa pala. Siya lang naman ang nasa wallpaper ng home screen nito. Buong mukha niya ang wallpaper. Hindi man lang nito isinama ang leeg at mga balikat niya. Nagmukhang pandesal tuloy ang hitsura niya. At tulog siya sa picture na iyon. Kahit imahe lang iyon ay parang natitiyak niyang naghihilik siya roon. Christian, ano to? Sinibat niya ng matalim na tingin ang lalaki. Tumawa naman ito. Mababa at buong buo. Huwag mong palitan. Mukha akong tinapay dito. Ingos naman niya rito. What's wrong with that? I like eating bread. Natigilan naman siya. Sigurado siyang doble ang kahulugan ng sinabi nito. Naniningkit naman ang mga mata niya. I-delete mo to. No, i-delete mo nga. I-delete ko kung papalitan mo ng bago. Napaisip naman siya. Bakit may pakiramdam siyang iniisahan siya ni Christian? Di bali na, isang picture lang naman yon. Wala namang masama dun. Inayos niya saglit ang buhok at inipit ang ilang hibla sa likod ng tainga niya. Tapos ay hinanap na niya ang pinaka-presentableng anggulo ng kanyang mukha. Pipindutin na lang niya ang shutter button ng kamera nang biglang kabigi naman ni Christian ang manibela ng sasakyan nito at pinahinto iyon sa gilid ng kalsada. Bakit tayo huminto rito? Takang tanong naman niya. Imbes na sumagot ay malambing nitong inagaw mula sa kanya ang phone nito at itinapat sa magkadikit nila mga mukha ang kamera. Christian, huwag ka nang sumama sa picture. Solo ko lang, hindi ba? Dinakma naman nito ang likod ng ulo niya at pinaharap siya rito. Tapos ay siniil nito ng mainit na halik ang nakabukas niyang bibig. Damang-dama niya ang init ng mga labi nito na lumalapat sa mga labi niya. Hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataong tumanggi o umiwas. Napakabilis nito. Gumalaw pa ang mga labi nito. Higit na pinalalim ang halik. Natigalgal siya. Napangiti ito at kaswal na bumaba ng tingin sa phone nito. Tiningnan ang kuha nila. Tapos ay iyon nga ang ginawa nitong bagong wallpaper. Bakit mo ako hinalikan? Sikmat naman niya dito nang makabawi siya mula sa pagkatulala niya. Hindi ba pwede? Mag-asawa naman tayo. Huy, hindi na tayo mag-asawa ha? Ilang beses ko bang uulitin sa'yo na hindi tayo magkaibigan, Liana? Ang magkaibigan, hindi nagkakainan, hindi ba? Christian? Halos magsilabasa naman ang litid niya sa leeg sa pagsaway dito. What? Natawa naman ito. Napaungol naman siya at nahilamos ang mga palad sa mukha niya. Tinutukso siya ni Christian. Sigurado siya. Paano naging kanta iyon walang tono ang boses nito. Let me call the senator first. Huwag na, ako na lang. Nagpadala na lang siya ng text message sa papa at mama niya. Sinabi niya sa mga itong huwag mag-alala ang mga ito dahil dadalaw lang siya sa mga kaibigan niya. Baka kasi bigla na namang utusan ng papa niya si Dylan na hanapin siya at maulit na naman ang nangyari sa hotel. Matapos niyang isend ang message niya, saka lang siya nag-angat ng mukha at nagulat siya nang makitang seryoso palang nakatitig sa kanya si Christian. Bakit? Tanong naman niya rito. Naiilang siya. Lalo na at hindi na mapigilan ang sariling mapatingin sa mapupulang mga labi ni Christian. Bakit kasi bigla na lang siya nitong hinahalikan kanina? Umukit tuloy iyon sa utak niya. Nothing. Pinaandar uli nito ang sasakyan.
Narating nila ang bahay ng mag-asawang Clark at Annie sa loob ng kalahating oras lang. Nagsalubong agad ang mga kilay ni Annie nang makita itong magkasama sila ni Christian. Nakaabang talaga ito sa bungad ng pintuan at hinintay ang pagdating nila. Pinadalhan ito ng mensahe ni Christian para abisuhan ito sa biglaan nilang pagdalaw na iyon. "Kayo na ba ulit?" Nakatikwas ang kilay nitong tanong sa kanila. Hindi." Matigas niyang pagtanggi rito. Hindi naman nagkomento si Christian. Pasulyap-sulyap lang ito sa kanya. Niyakag siya ni Annie na tumungong komedor. Naghanda ito ng merienda para sa kanila. Nakaupo na sa kabisera ng mesa si Clark at nauna ng lantakan ang carbonara ng misis nito. "Clark," saway naman dito ni Annie. "Sana hinintay mo man lang kami bago ka magsimulang kumain dyan." "I'm sorry. Gutom na kasi talaga ako." Napailing na lang si Annie. "Maupo kayo," anito sa kanila. Iminuwasto nito ang dalawang bakanting silya. Habang kumakain ay hindi mapigilan ni Annie na pukulin sila ng nagsususpetsyang tingin. Gusto na nga niyang maasiwa dahil hindi nito inaalis ang mga mata sa kanila ni Christian. Palipat-lipat lang ang tingin nito sa kanilang dalawa. "Hindi ba talaga kayo nagkabalikan?" Nagdududa nitong tanong sa kanila. "Hindi nga," sagot naman niya sa kaibigan. "We're just friends." "No, we're not." Pagsalungat agad naman ni Christian. Pinukol niya ito ng tinging nagbabanta dito. "What? May nasabi ba akong mali? Hindi naman talaga tayo magkaibigan lang. Uulitin ko ba ang sinabi ko kanina? Na ang magkaibigan ay hindi... Christian, pupunutin ko iyang bibig mo." Asik naman niya dito. Natawa lang ito at patuloy na kumain. Si Clark naman ay inoobserbahan lang sila. Kunwari ay abala ito sa kinakaing carbonara. Pero nahuhuli niya itong mayat maya namang nag-aangat ng tingin sa dako nila. "Alam mo, Ate Liana, kung wala kang balak makipagbalikan dito kay Christian, huwag kang makakampanting kasamang isang to. Kung ako sa'yo, nagdudubli ingat talaga ako. Mas baliw itong si Christian kaysa rito kay Clark. Malingat ka lang saglit, magiging marupok ka na lang ulit kaunti sa kanya. Tiyak na dadaluhugin ka niya hanggang sa magkalaman yung tiyan mo, ate." Bigla niyang naibuga ang kinakain dahil sa sinabi naman ni Annie. Parang biglang nagsara ang lalamunan niya. Mabilis pa sa buhos ng tubig na bumalik sa kanya ang mga nangyari sa kanila ni Christian sa Gaston Hotel. Umalingaw-ngaw na sa utak niya ang mga sinabi nito sa kanya ng gabing iyon. Gusto na lang niyang sambunutan ang sarili. Hindi niya mapigilan ang pagdaloy ng mga alaala sa utak niya. Parang nasa tainga na lang niya ang boses ni Christian at ibinubulong ang mga iyon sa kanya. Parang nahawaan na siya ni Christian sa pagiging baliw nito. "Careful. Inumin mo itong tubig." Nanigas naman ang gulugod niya na magsalita malapit sa tainga niya si Christian. Nakahagod sa likod niya ang isang kamay nito. Dahan-dahan siyang napalingon dito at nakita niya ang ngiti nito sa mga labi nito. Napaigtad siya at nagsitayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Ang init ng hininga nito ay nanuot sa kalamnan niya. Lalo lang tuloy na mula ang mukha niya. "Hindi ko alam na may samang huhula pala itong si Annie." Dagdag pa nito. Inubos niya agad ang tubig sa basong inabot sa kanya ni Christian. "Ate Liana, okay ka lang ba?" Tanong naman ni Annie sa kanya. "Sobrang pula ng mukha mo." Natawa naman si Clark na kanina ay tahimik lang. Kasabot kasi ito ni Christian. Kaya alam na alam nito kung ano ang tunay na dahilan kung bakit naibuga niya ang kinakain. Sarap pag-uuntugin ng magkapatid talaga. Pinagkaisahan siya ng dalawa. Pinagplanuhan siya at talagang nagtagumpay ang mga ito. "Ate Liana," untag naman sa kanya ni Annie. Okay lang ako. Nabilaukan lang ako." Nahaplos niya ang kanyang lalamunan. "Bakit naman kasi nabilaukan ka, ate? Parang sinabi ko lang naman na dapat ay mag-iingat ka dito kay Christian." "Tama naman. Dapat talaga ako mag-ingat dito kay Christian.
Pasimple niyang sinibat ng matalim na tingin ang katabi. Nagkibit balikat lang naman ito. Hindi mo kailangang mailang kapag kasama mo ako, Liana. Hindi ako nangangagat. Gusto niyang matawa sa sinabi nito. Tawang puno ng sarkasmo. Hindi raw ito nangangagat. Baka nga hindi nga. Kasi nangangain ito. Hindi lang kagat. Lamon ang gusto nito. Parang gusto na nga siya ditong ubusin at sairin ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Maya-maya ay umalingaw-ngaw ang palaho ng bata. Ang anak nyo, umiiyak na, sabi naman ni Christian kay Clark. Tatayo na sana si Annie, pero pinisil naman ni Clark ang kamay ng asawa. Ako na, dito ka na lang. Alam kong namimiss mo itong si Ate Liana mo. Mag-uusap pa kayo. Ngumiti ng matamis naman si Annie. Ang sweet naman ng asawa ko. Kaya mahal na mahal kita eh. Salamat. Pinataka ni Clark ng halik sa labi ang asawa niya bago ito lumabas ng komedor. Ikaw, Christian, tumatanda ka na. Tumatanda na rin ang similya mo. Baka hindi ka na magkaanak. Kasalanan mo rin iyan. Pwedeng-pwede na noon. Pero nag-inerte ka pa. Atake nito kay Christian. Walang preno ang bibig nito. Says who? Aliw na tanong naman dito ni Christian. Umabot ang naaaliw ng ngiti sa mga kislap ng mga mata. Gumapang naman ang nerbiyos sa katawan niya. Ibubunyag pa nito kay Annie na may nangyari sa kanilang dalawa. Iwala ka namang asawa. Paano ka magkakaanak? Gumuhit lang ang makahulugang ngiti sa mga labi nito. Malapit na ako maging daddy. Sa dugot laman ko. Kumunot naman ang noo ni Annie. Napuno ng pagtataka ang anyo na mukha nito. Pero paano? It's a secret. Sandali lang, Christian. Mag-usap nga muna tayo. Nasuspende sa hangin ang akmang paghakbang naman ni Christian nang marinig ang seryosong boses ng kapatid. Seryoso rin ang anyo nito. Para lang siyang nananalamin habang nakatitig sa refleksyon niyang nakasilip sa itim na itim din itong mga mata. Magkasing tangkad lang sila ng kapatid at pareho ring tuwid na tuwid ang pagkakatayo nila. Parang alam na niya ang dahilan kung bakit gusto siya nitong makausap. Bago pa sila dumating ni Liana sa bahay ng kapatid at ng asawa nito, alam na niyang maaaring kumprontahin siya ni Clark. Pero sumigi pa rin siya because he wanted to spend more time with his wife. Ayaw pa niyang ihatid sa bahay ng mga ito si Liana. Gusto pa niyang mas mahabang oras na makasama ito. And he was willing to do anything to buy more time just to spend with her. Kahit na ang harapin pa ang kapatid na alam niyang nakita na ang presko ng ama nilang si Colton Anderson. Napasulyap muna siya sa dakong kinaroroonan ng asawa niya. Mula sa pasilyo kung saan sila nakatayo ni Clark, ay natatanaw niya ang figura ng asawa. Nakaupo ito sa kahoy na duyan at masaya itong nakikipagkwentuhan kay Annie. Mula sa komedor kanina ay lumipat ang mga ito sa patio. Annie adores Liana so much. Para nang nakakatandang kapatid ang turing nito kay Liana. Kaya nagalit ito ng husto sa kanya nang i-file niya ang petition for annulment. Di sana ay hindi na naging komplikado ang lahat kung hindi niya ginawa iyon. Di sana hindi siya parang nasa dulo ng upuan niya palagi. Natatakot at nangangamba na baka isang iglap lang na ipikit niya ang kanyang mga mata ay mawala na sa kanya ng tuluyan ang kanyang asawa. Hindi bigla na lang na maglalaho si Liana. Huwag ka mag-alala. Isa pa, kausap niya si Annie. Pabayaan mo muna sila makapag-usap ng sila lang. Matagal din silang hindi nagkita. Wika naman ni Clark na pumukaw sa paglalayag ng diwa niya. Napabuntong hininga naman siya sa tinanguan niya ang kapatid. Umakyat sila sa pribadong opisina nito sa bahay. Hindi lang ako nagsasalita kanina. Pero pagdating niyo pa lang ay nagiinit na ang kamay ko na suntukin ka. Walang ligoy na sabi ni Clark nang nasa loob na sila. Diretso ang tingin nito sa mga mata niya. Nakasandal ang ibabang katawan sa gilid ng mesa nito. Pinagkrus nito ang mga kamay sa tapat ng dibdib nito.
Naupo naman siya sa couch. What the hell did I do? May atraso ba ako sa'yo? May nagawa na naman ba ako? Wala na nga ako sa top search ng mga trending topics. Bumaba na ang pangalan ko sa pangalawa. Bullshit, Christian. Alam mo kung ano ginawa mo. You saw the press con? Of course I did. Sa tingin mo ba talaga, hindi ko mapapanood iyon? I thought you said you never wanted to know as Colton Anderson's son. Ano nangyari? Sa tinagal-tagal ng panahon ng pagmamatigas mo na hindi gamitin ang apelyidong Anderson, biglang kumambyo ka at i-aanunsyo pa talagang sa buong mundo ang pagiging Anderson mo? Anong nangyari? I need a reasonable explanation, Christian. Siguruhin mong katanggap-tanggap iyan. Ano ba ang rason na magiging katanggap-tanggap para rito? If I say na ginawa ko iyon para hindi mawala sa akin ang asawa ko, valid reason ba yon? Formal din ang bukas na mukha niya. Gusto niyang ipabatid sa kapatid na ginawa niya iyon dahil ayaw niyang mawala ang isang taong mahalaga sa kanya, na hindi niya ginawa iyon para lang sa walang kabuluhang dahilan. Hindi niya isasakripisyo ang sarili niya para sa mababaw na rason. Ramdam niya, hindi na niya kakayaning mabuhay nang wala si Liana. Lagi itong laban ng isipan niya. Nag-aalala siya rito. Iniisip niya kung kumain na ba ito, kung maayos ba ang tulog nito. At tuwing naiisip niya ang mga iyon, ay gusto niyang malumo dahil naalala niya kung paano ito sa kanya noon. Kaya nangako siya sa sarili niyang babawi siya rito. Ibibigay niya ang kahit na anong magpapasaya rito. Maliban na lang kung ang sayang gugustuhin ito ay sa piling ng ibang lalaki. Hindi siya tatabi na lang at isusuko ito basta-basta. Ipaglalaban niya ang pagmamahal niya kay Liana. Sabi ko na nga ba, lahat ng mga eksarehadong desisyon at aktwasyon mo ngayon ay dahil lahat iyon kay Liana. Yeah, alam ko. Ngayon ko lang din naman nalaman na ganito pala ako magmahal. Nababaliw. Ako ang kusang lumapit sa ama natin, Clark. Pumurmal ang mukha niya at tumingin ng igdap nang walang emosyong nakahalong sa kanyang mga mata. Willing akong gawin kahit ang pakpako ay ibaba ko para sa ama natin. Para ibigay niya sa akin ang gusto ko. Para makuha ko muli si Liana. Nakita niya ang pagtaas ng dibdib ni Clark upang punuin ng hangin iyon. Kung ibang dahilan ang sinabi mo, masasapak talaga kita. Kaso si Liana, kaya naiintindihan kita. Kung sa amin man ni Annie nangyari iyan, baka gawin ko rin ang ginagawa mo. Napabuga ito ng hangin. Pero nag-aalala ako para sa iyo, Christian. Hindi ako matahimik. Ano ang hiningi niyang kapalit sa iyo? Alam kong tuso ang ama natin. Hindi iyon papayag na tulungan ka lang ng walang kapalit. Napangisi naman siya sa sinabi nito. I'll work as Chief Operation Officer at Anderson Corporation, effective on Monday. What? Lumakas naman ang boses ni Clark. Nagbibiro ka ba? Umiling-iling naman siya. Pumayag na ako. Nagpapakamatay ka ba, Christian? Sa William Corporation pa lang, abalang-abala ka na. Paano mo pahahatiin ang katawan mo niyan? Alam mo ba talaga kung anong ginagawa mo? Gusto mo ba talagang mamatay? My God, Christian. Alam na ba ni Liana itong mga pinagagagawa mo para sa kanya? Nagpakawala siya ng mababang tawa. Hindi iyon ang uri ng tawang nagpapahayag ng tuwa. Iyon ang klase ng tawa na nagpapahiwatig na alam niyang kabaliwan ang ginagawa niya. Pero sumigi pa rin siya.
Hindi kailangang malaman ito ni Liana. Kaya ko naman pagsabayin ang mga obligasyon ko sa William Corporation at sa Anderson Corporation. That's bullshit. May malaking proyekto pa tayo nila, Aidan. Kakailangan yun ng oras mo. Paano na? Hindi maliit lang na kumpanya ang Anderson Corporation. Higante iyon. I know. Para naman bata ang tingin mo sa akin. Napag-aralan ko na ang Anderson Corporation. Alam ko kung ano ang pinasok ko. Nanghihinang napaupo naman si Clark sa swivel chair nito. Nahilot nito ang sentido. I deserve to suffer this much, Clark. Kasalanan ko rin naman kung bakit nasa ganito akong sitwasyon. Kung hindi ako naging bulag sa totoong damdamin ko para kay Liana noon. Kung hindi ko hinayaang mawala siya sa akin. Di sana wala ako sa ganitong kalagayan. Mas naghirap sa akin si Liana. Mahal na mahal mo na talaga si Liana. Ngumiti naman siya. Pero may lungkot sa kanyang mga mata. I realized little too late. Pero hindi pa naman sa dulo ng buhay, hindi ba? Kaya handa akong gawin ang lahat para muling maangkin ang puso at pagmamahal niya. Hindi pa dulo ng buhay. Pero baka umabot ka na rin sa ginagawa mo ngayon, Christian. Bumaba na tayo. Baka hinahanap na nila tayo. Yakag naman niya kay Clark. Ayaw na niyang palawigin pa ang usapan nila. Ayaw niyang mag-alala ito sa kanya. Ang sabihin mo, namimiss mo na si Liana. Yun naman talaga ang totoo, hindi ba? Napatingin si Liana kay Christian habang naglalakad ito papalapit sa kanila. Kasama nito ang kapatid na si Clark. Napamulagat ang mga mata niya nang biglang dumako sa kanya ang mga mata ni Christian. At nahuli siya nitong titig na titig dito. Mabilis siya nagbawi ng tingin at napatikim siya. Wala sa loob na kinuha niya ang orange juice at tinubos ang laman niyon. Napaigtad pa siya nang naupo sa tabi niya si Christian. Kumikis-kis ang braso nito sa braso niya. Mainit ang balat nito at hindi niya alam kung bakit automatikong namula ang kanyang pisngi. Ano siya, virgin? Parang hindi nakatikim ng luto ng langit kung umasta. Gusto niyang sipain ang sarili niya. Pero kasi ang bango talaga ni Christian. Humahalo sa mamahali nitong amoy ang natural nitong amoy. Disimulado siyang napapikit at nilanghap ang bangong nanggagaling dito. Liana, okay ka lang ba? Bakit napapapikit ka riyan? Untag naman sa kanya ni Annie na nagtataka. Gusto niyang lumubog sa kinauupuan niya. Ano kasi kuwan? Sumasakit bigla ang ulo ko. Palusot niya at pasimpleng umisod papalayo kay Christian para magkaroon ng espasyo sa pagitan ng mga braso nila. Masakit ang ulo mo, Liana? Nag-aalalang tanong naman ni Christian. Kinubkob ng mga palad nito ang mukha niya. Oo pala. Pero okay lang ako. Mabilis siyang tumindig at huminga ng malalim. Kailangan ko na sigurong umuwi. Baka hinahanap na ako sa bahay. Tumango naman si Christian. Sige, ihahatid na kita. Hindi na. Tanggi naman ni Liana. Ano, magtataksi ka? Ano namang silbi ko nun? Narito na ako, sa iba pa kita pasasakayin. Umawag naman ang mga labi niya rito. Dahil ibang sakay ang pumapasok sa marumi niyang utak. Gusto na talaga niyang tumili. Magmula kasi nang may mangyari ulit sa kanila ni Christian sa hotel, ay palagi na niya iyong naiisip. Let's go, Liana. I'll take you home. Ani naman ni Christian. Baka makita ka ng papa. Aniya naman rito. Bumuntong hininga naman ito. Di ba sinabi ko na sa'yo na hindi ako natatakot sa ama mo? Handa nga akong harapin ang papa mo. Sinabi ko na sa'yo yan, hindi ba? Magiging pamilya naman nila ako. Kahit na ayaw nila sa akin ngayon. Naiintindihan ko naman.
kung saan nanggagaling ang disgusto nila sa akin. Kaya huwag ka mag-alala. Gagawan ko to ng paraan. Napangangasiya kay Christian. Determinado talaga itong matanggap ng pamilya niya. Hindi naman din ito masamang tao. Hindi ito babaero. Hindi rin ito manloloko. Hindi ito nananakit. Hindi ito gumagawa ng ikakapinsala ng kapwa nito. He was just a good person. Hindi nga nito pinakulong agad si Liani, kahit na pinagtangkaan kong pikutin pa ito. He only became violent when I involved taking her away from him, o kapag nasasaktan siya o may gustong mang-api sa kanya. Kapag ganoon ay nawawala ang pagiging mabait nito. Liana, huwag ka mag-alala. Hindi nagbibiro iyang si Christian. Kapag sinabi niyang gagawa niya ng paraan para magustuhan siya ng pamilya mo, talagang gagawa niya ng paraan. Sabi naman ni Clark. Umismit naman si Annie. Bakit kasi ngayon ka lang nagkaganito kay Liana? Bakit hindi noon pa? Nalinis na ba ang kalawang sa utak mo? Kaya ngayon ay gusto mo na ulit si Liana? Ngayon pang wala ng bisa ang kasal nyo? Annie, malumanay na saway naman dito ni Clark. Wala namang taong perpekto. Ay ewan, naiinis pa rin talaga ako. Napangiti na lang si Christian. Hindi naman ito na-offend kay Annie. Magkaibigan naman talaga ang dalawa, kahit na inaaway ni Annie si Christian dahil sa ginawa ng huli sa kanya noon. Aalis na kami. Paalam nila sa mag-asawang Anderson. Habang naglalakad sila sa labas ng bahay patungo sa kinapaparadahan ng sasakyan ni Christian, ay bigla nitong hinubad ang suot na coat at ipinatong sa likod niya. Bakit? Taka niyang tanong dito. Gabi na. Malamig na ang hangin. Baka sipunin ka. Hindi na. Liana, huwag ka nang kumontra pa. Umingos naman siya rito. Pero hindi na nga niya inalis ang coat niya sa likod nito. Tikom lang ang bibig niya pero nahihilo siya sa mabangong alimuon ng nanggagaling sa coat ni Christian. Ang galing mismo sa katawan nito dahil magkaagapay silang naglalakad. Kumikiskis ang daliri nito sa likod ng kamay niya. Bakit hindi pa nito hawakan agad ang kamay niya? Hindi nga ito nagbibigay ng sign sa kanya nang halikan siya nito sa mga labi para sa picture na ipapalit nito sa wallpaper ng home screen nito. Can I hold your hand? Ngayon ka pa talaga nagtatanong? Hinalikan mo na ako at lahat-lahat. Tapos sa hawak ng kamay na ilang beses mo nang ginagawa, biglang nagtatanong ka riyan? Tumawa naman ito. I just felt like I need to ask. Hindi siya sumagot pero hindi rin naman niya sinabing hindi pwede. Pero hindi nga nito hinawakan ang kamay niya dahil hindi siya nagbigay ng malinaw na pahintulot dito. Nang nasa loob na sila ng sasakyan ay tahimik lang silang dalawa. Napasulyap siya kay Christian. Tila may malalim itong iniisip. Nakita niya rin ang ilang beses nitong pagbuntong hininga. Christian, okay ka lang ba? Hindi na niya napigilang tanungin ito. Bahagya itong sumulyap sa kanya. Bago nito ibinalik sa kalsada ang mga mata. Okay lang ako. Huwag ka mag-alala. Parang hindi ka naman okay. Baka lang hindi kita madalaw ng madalas ngayon. I'll start working for Anderson Corporation on Monday. So wala ako masyadong oras. Naalala niya bigla ang hitsura nito nang puntahan siya nito sa coffee shop. Magulo ang buhok nito noon. Busy ba ito at pinipilit lang nitong puntahan siya dahil nag-aalala ito sa kanya? Busy ka ba dapat kanina bago ka dumating ng coffee shop? Tanong naman niya rito. Ngumiti lang ito ng tipid sa kanya. Christian, sagutin mo ako. Huwag kang ngingiti-ngiti lang dyan. Medyo. Inaayos ko lang ang mga kailangan kong ayusin sa opisina bago ako magsimula sa Anderson Corporation.
Bakit pala pinuntahan mo pa ako sa coffee shop? Nandun naman si Mark. Bakit hindi na lang siya ang inutusan mong pumunta sa akin? It's because you are my wife. I want to be the one to protect you. Christian, hindi na tayo mag-asawa. Pagdiriin naman niya rito. Umiling-iling naman ito. May lungkot na sumilip sa mga mata nito. Para sa akin, you will always be my wife. At hinding-hindi magbabago iyon. I was just a fake wife to you. No, you were real. You were real, my wife. And you still are. In my heart, you still are Liana. Napabuntong hininga naman siya. Pinili niyang ibahin ang paksa nila dahil dumadagungdong ang pintig ng puso niya. Bakit kasi magtatrabaho ka pa sa Anderson Corporation kung marami ka naman palang ginagawa sa William Corporation? Saglit na namagitan ang katahimikan sa kanila nang hindi agad ito sumagot. Just because. Anito kapagwan. Anong klaseng sagot yan? You don't have to know, Liana. But I have my reason. Hindi na siya nagtanong pa hanggang sa dumating na sila sa tapat ng malaking bahay ng mga magulang niya. Bababa na sana siya pero pinigilan siya ni Christian. At ito ang naunang bumaba roon. Umikot ito sa bahaging kinauupuan niya. At pinagbuksan siya nito ng pintuan. Salamat. Matipid niyang sabi rito. Matiim naman na tumingin sa kanya si Christian. Seryoso ang mukha nito. Huy, ano ba? Tulak niya rito nang maasiwa siya sa klase ng titig nito sa kanya. Liana, sa dadating na mga araw, hindi mo ako masyadong makikita. But please, do me one favor. Kumunot naman ang noo niya sa sinabi nito. Ano yon? Don't open your heart to other men, please. Lalo na kay Atty. Bernard. Nagmamakaawa ako sa iyo, Liana. Naroon ang sinseridad sa boses ni Christian. Nagsusumamo ito sa kanya. Hindi siya nagsalita dahil kumakabog ng malakas ang dibdib niya. Hindi niya makayanan ang tiim ng mga titig ng dating asawa at ang pagsusumamo nito na nakayuko lang sa kanya. Naramdaman niya marahan itong pinisil ang baba niya at itinaas ang kanyang mukha. Naghugpong ang kanilang mga mata. Christian, mahal kita, Liana. Mahal na mahal kita. Pagkasabi niyon ay bumaba ang mukha nito at sinakop ang mga labi niya para sa isang mainit na halik.